una, sabi ko, baka ito ay scripted lang. Kasi ang bilis niya talaga sa talata, ang bilis niya bumasa ng Biblia. Parang memoryado niya. Sabi ko, siguro to. Teka lang, baka scripted lang ito. Baka kaya alam niya itatanong. Masubukan ko kaya? Hello? Sa SBN ba to? Mag-i-inquire kasi ako, magtatanong sana ako. Dating miyembro ng isang breakaway group ng United Pentecostal Church. Ito po ay ang Family Tabernacle of Jesus Christ. Ako po ay naanib sa samahang ito noong 1989. Mahilig po akong magbasa ng Biblia. Sa buong pamilya, ako lang po ang ibang relihiyon. Ang akin pong mga magulang ay sarado katoliko. Nag full-time ako doon sa church namin. At ang aming paniniwala ay oneness. Ang paniniwala namin si Kristo, siya ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. May papatunayan ako ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isa lang. Mali ka dyan, kapatid. Iba si Kristo, iba ang Ama at iba ang Espiritu Santo. Hanggang sa ginawa po akong assistant ng aming pong head pastor. Chris, mula ngayon, gagawin na kita assistant ko. Baka hindi ko kayang gampanin yan. Kaya mo yan! Naalala naman kita. Ako po ay naging manggagawa sa kanila. Pero bagamat ganun, kami pong mag-asawa tuwing gabi, kahit nandun po kami, talaga pong nananalangin po kami bago matulog. Panginoon, kung ito po ang tunay na iglesia, sana po ay dito na po kami matay. Kung hindi po, ay sana ituro mo sa amin kung alin ang tunay na iglesia. At alam niyo po, napakinggan namin isang gabi, napakinggan ko po ang kapatid na Eli sa radyo. Sabi niya, nung humatol ako, totoo ang hatol ko dahil hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. So una, sabi ko, baka ito ay scripted lang. Kasi ang bilis niya talaga sa talata, ang bilis niya bumasa ng Biblia. Parang memoryado niya. Sabi ko, siguro to. Teka lang, baka scripted lang ito. Baka kaya alam niya itatanong. Masubukan ko kaya? Hello? Sa SBN ba to? Mag-i-inquire kasi ako, magtatanong sana ako. Sabi ko, ang galing niya. Marami na po akong beses nakapagtanong. Pumunta po ang kapatid ni Eli, nagkaroon ng pulong doon po sa function house sa may tabing dagat. At pumunta po ako doon para subukin ng kapatid ni Eli. Pagpunta ko po doon sa registration, hindi-expect ko. Sister, hindi mo na ba kukunin yung tanong ko? Hindi na po kapatid, diretso na po kayo sa loob. Ibibigay ko na yung tanong, pero hindi po nila hiningi. Hanggang sa dumating po ang kapatid ni Eli, nakapagtanong po ako ng live. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po, Napatunayan ko na hindi po talaga scripted. Sabi ko talagang ito ay ginagabayan talaga ng Diyos. Kasi hindi ko pa nga natatapos yung tanong ko. Talagang alam na ng kapatid ni El, binabasa na yung talata. Kaya po simula noon, ay ako po ay nakikinig. Ang mabigat po, pinalabas po siya sa SBN. Napanood po ng iba naming mga miyembro. Pastor, nakita ko si Brother Chris sa SBN. Nagtanong siya kay Soriano. Ano? Di maaari yan. Kasalanan ang ginawa niya. Dahil dyan, kailangan muna natin siya suspindihin. Anong ginawa mo? Nagtanong ka kay Soriano. Dahil dyan, kailangan muna kita suspindihin. Pagsisihan mo yung ginawa mo. Okay lang po sa akin. Ang ginawa ko po noon ay tumigil po ako pero patuloy po ako sa pakikinig. Di rin po ako dumadalo sa kanila. So ang ginawa po nila, after a month, sinundun po nila ako. Magandang Chris! Magandang gabi! Magkakaroon niya pala tayo ng church anniversary. Ikaw ang speaker namin. Lahat ng pastor attend. Nung pong pagdating po sa pulpito, ang pinangaral ko po kasi noon, yung tinuro ng kapatid ni Eli, yung tungkol sa kapanahunan ng kautusan. ang aral ni Kristo, magbigay tayo ayon sa ipinasya ng ating puso. Sa pananampalataya na mix up they are selective sa pagpili ng kautusan na tutuparin.
isa pa po sa naalala kong hindi ko makalimutan na sinabi ng kapatid na Eddie na hindi ang lahat ng salita na nasa Biblia ay salita ng Diyos. Kasi yun ang paniniwala namin eh. Lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos. Nung sinabi to ng kapatid na Eddie, may salita ang demonyo, may salita ang magnanakaw. Sabi ko, tama nga naman. Hindi lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos. Kaya ang ginawa ko po noon, talagang patuloy ako sa pakikinig. Pinabalik nila ako sa church. Pero tuwing linggo na magtuturo ako ng Sunday school, ang itinuturo ko lahat ng napapakinggan ko po sa kapatid na Eddie. Pagkatapos nun, nagalit po yung mga matatandang pastor namin. Chris, iba na yung tinuturo mong paniniwala. Ano bang nangyari sa'yo? Mabuti pa, tumigil ka na sa pagtuturo. Hindi kami payag sa ganyang ginagawa mo. Hindi na ako basta dito. Alis na rin ako. Mali ang tinuturo namin. Sabi ko, ito na siguro yung panahon. Pumunta po ako, naghanap po ako ng lokal. Pwede niyo po ba akong doktrinahan po? Ay, opo kapatid, pasok po kayo. Naman po. At nung umalis po ako doon, nagdesisyon akong umalis, sumama po sa akin yung asawa ko. Kasama ko po pag-aanib. Yung pong biyanan ko, yung aming youth president, ilan sa mga kabataan namin sumama sa akin, maging yung anak at manugang ng aming pastor sumama po sa akin pag-alis ko po. Umanib din po sila sa Iglesia ng Diyos. Sabay-sabay po kami nabautismuhan at eventually po, umanib po din yung anak ni Diyos ang anak ng pastor namin. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Diyos at nasumpungan ko po itong Iglesia ng Diyos. Matagal po akong nagbabasa ng Biblia, mas maliwanag po simula nung hanggang ko po ang kapatid na Edison. Sa ngayon po, ako po ay isang group servant ng lokal po ng Magampon. Kaya salamat po sa Diyos sa pagtuturo po niya sa akin ng tamang iglesia, sa habag po niya na makilala ko po ang tunay na maangaral ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ako po si kapatid na Christopher A. Magbas at ito po ang storya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos. Sa lupa at dati Diyos na nasa langit at nagkataong tao, kung sino namatay at bulong-bulungay ng Diyos, umakyat sa langit, na ano sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya nasa kanan ng Diyos? 16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakarami namin pagkakaiba. Yung kanilang Kristo, tao. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yun. Anak ng Diyos yun. Punta naman tayo sa May Kawayan. Apo, sa May Kawayan, Bulacan po tayo. Nandun naman si kapatid na Rick at si kapatid na Melvin. Go ahead, May Kawayan, please. Opo. At sa pagkakataon ito, ang bibigay po natin magtatanong ay isang miyembro ng INC. Siya po ay narito upang ibigay ang kanyang katanungan, kapatid ni Edith, kapatid na Daniel. Ito na po siya. Kapatid, ako po si Bernie Aquino. Totoo po si Kristo po ay tao. Magandang gabi, Brother. Ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino na ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka mo siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas ay isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di ba ang Diyos? Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Kaya nga sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At
kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig sabihin mo, pareho silang Diyos. Oo, nakasulat eh. Pakinggan mo, uno-uno lang mo. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano? Nang pasimula, siya ang verbo. Yung verbo sumasa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang verbo ay Diyos. Oh, bakit natin natitiyak Diyos nga siya? 2:6, pakinggan niyo sa Filipos. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila. Noon pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginagamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Hindi ko pwede sabihin, ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano sasabihin pantay? Pagka ginasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, nakitulad siya sa tao. Nung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, kung nakikitulad pa siya sa tao, di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi, din sa 17 ng Juan, at saka 3, yung sabi na nagdarasal ang Panginoon sa tumingala siya sa langit. Sa 17:1, no? At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang 1. 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang, hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Di ba? Yun nakasulat. Yun nakasulat, sigurado ako nun nila. Di ba? Sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron eh. Nakatingala nga siya sa langit eh. Tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin, doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak eh. Kaya iisa yung nandito. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya eh. Hindi, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, nakilala ka niya dyan sa langit, isa kang Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang walang din. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Wala nga sa langit dahil naparito eh. O ngayon, ano sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanyan na totoo sa makatumigay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang napalito si Yesu Kristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Marami pa ng Diyos-Diyosan dito sa lupa. Nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Marami palang Diyos-Diyosan dito ginagnan si Jesus. Kaya tinama, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na Diyos. Kung lumalabas si Diyos ang Panginoon sa Kristo nung narito sa lupa at dati Diyos nung nasa langit na may katawang tao, nung siya namatay at bulong-bulungay ng Diyos, umakyat sa langit, naalok-lok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya nasa kanan ng Diyos? Pakinggan mo, pareho sila ng grado.
111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David,